Ay, magandang gabi po sa inyo mga kaibigan at mga basher. Kamusta kayo? Kayo ba ay masaya? Kayo ba ay okay? Dasal ko na kayo ay maging maayos ngayong gabi. At higit sa lahat, huwag tayong maging bobo. Nakong buhay talaga. Huwag tayong maging tangat bobo, okay? Music sa mga first-timer lamang dito. Paalala, kung ikaw ay isang baguhan lamang dito sa aking channel, sa aking Facebook Live, sa aking YouTube Live, kung ayaw mong makarinig ng mga sumusunod na salita, pukin ang ina mo ka, hinayupa ka, gago ka, ulul ka, pendeho ka, leche ka, iho di puta ka, lumayas kayo rito sa aking live. Ako po ay hindi isang santong vlogger, ako po ay sadyang bastusin. Kaya lumayas kayo rito kung ayaw niyong makarinig ng mga salitang hindi niyo makain. Yeah! Paalala, kung ikaw ay isang baguhan lamang dito sa aking channel, sa aking Facebook Live, sa aking YouTube Live, kung ayaw mong makarinig ng mga sumusunod na salita, pukin ang ina mo ka, hinayupa ka, gago ka, ulul ka, pendeho ka, leche ka, iho di puta ka, lumayas kayo rito sa aking live. Ako po ay hindi isang santong vlogger, ako po ay sadyang bastusin. Kaya lumayas kayo rito kung ayaw niyong makarinig ng mga salitang hindi niyo makain. Paalala, kung ikaw ay isang baguhan lamang dito sa aking channel, sa aking Facebook Live, sa aking YouTube Live, kung ayaw mong makarinig ng mga sumusunod na salita, pukin ang ina mo ka, hinayupa ka, gago ka, ulul ka, pendeho ka, leche ka, iho di puta ka, lumayas kayo rito sa aking live. Ako po ay hindi isang santong vlogger, ako po ay sadyang bastusin. Kaya lumayas kayo rito kung ayaw niyong makarinig ng mga salitang hindi niyo makain. Paalala, kung ikaw ay isang baguhan lamang dito sa aking channel, sa aking Facebook Live, sa aking YouTube Live, kung ayaw mong makarinig ng mga sumusunod na salita, pukin ang ina mo ka, hinayupa ka, gago ka, ulul ka, pendeho ka, leche ka, iho di puta ka, lumayas kayo rito sa aking live. Ako po ay hindi isang santong vlogger, ako po ay sadyang bastusin. Kaya, alam nyo guys, itong nangyari ngayon sa aking kaibigan, sa aking kaibigan na si Attorney Larry Cato, favor ako. Masaya ako. Bakit? Kasi, para ma-realize niya rin minsan, na minsan hindi rin tama ang kanyang sinasabi. Minsan, tao rin siya. Tao na nagkakamali. Walang perfectong tao. Ika nga. Di ba? Dapat, alam niya yan. Kasi, unang-una, abogado siya. Dapat, nagiging maingat siya. Ika nga. Di ba? Nagiging aware siya. Di ba? Ganyan dapat tayo. Kaya sa mga first-timer, paalala to. paalala, kung ikaw ay isang baguhan lamang dito sa aking channel, sa aking Facebook Live, sa aking YouTube Live, kung ayaw mong makarinig ng mga sumusunod na salita, pukin ang ina mo ka, hinayupa ka, gago ka, ulul ka, pendeho ka, leche ka, iho di puta ka, lumayas kayo rito sa aking live. Ako po ay hindi isang santong vlogger, ako po ay sadyang bastusin. Kaya lumayas kayo rito kung ayaw niyong makarinig ng mga salitang hindi niyo makain. Paalala, kung ikaw ay isang baguhan lamang dito sa aking channel, sa aking Facebook Live, sa aking YouTube Live, kung ayaw mong makarinig ng mga sumusunod na salita, pukin ang ina mo ka, hinayupa ka, gago ka, ulul ka,
pendeho ka, leche ka, iho di puta ka, lumayas kayo rito sa aking live. Ako po ay hindi isang santong vlogger, ako po ay sadyang bastusin. Kaya lumayas kayo rito kung ayaw niyong makarinig ng mga salitang hindi niyo makain. Paalala, kung ikaw ay isang baguhan lamang dito sa aking channel, sa aking Facebook Live, sa aking YouTube Live, kung ayaw mong makarinig ng mga sumusunod na salita, pukin ang ina mo ka, hinayupa ka, gago ka, ulul ka, pendeho ka, leche ka, iho di puta ka, lumayas kayo rito sa aking live. Ako po ay hindi isang santong vlogger, ako po ay sadyang bastusin. Kaya lumayas kayo rito kung ayaw niyong makarinig ng mga salitang hindi niyo makain. Paalala, kung ikaw ay isang baguhan lamang dito sa aking channel, sa aking Facebook Live, sa aking YouTube Live, kung ayaw mong makarinig ng mga sumusunod na salita, pukin ang ina mo ka, hinayupa ka, gago ka, ulul ka, pendeho ka, leche ka, iho di puta ka, lumayas kayo rito sa aking live. Ako po ay hindi isang santong vlogger, ako po ay sadyang bastusin. Kaya lumayas kayo rito kung ayaw niyong makarinig ng mga salitang hindi niyo makain. Paalala, kung ikaw ay isang baguhan lamang dito sa aking channel, sa aking Facebook Live, sa aking YouTube Live, kung ayaw mong makarinig ng mga sumusunod na salita, pukin ang ina mo ka, hinayupa ka, gago ka, ulul ka, pendeho ka, leche ka, iho di puta ka, lumayas kayo rito sa aking live. Ako po ay hindi isang santong vlogger, ako po ay sadyang bastusin. Kaya lumayas kayo rito kung ayaw niyong makarinig ng mga salitang hindi niyo makain. Paalala, kung ikaw ay isang baguhan lamang dito sa aking channel, sa aking Facebook Live, sa aking YouTube Live, kung ayaw mong makarinig ng mga sumusunod na salita, pukin ang ina mo ka, hinayupa ka, gago ka, ulul ka, pendeho ka, leche ka, iho di puta ka, lumayas kayo rito sa aking live. Ako po ay hindi isang santong vlogger. Okay, music tayo. Ano ba yung pang-music natin? Huwag kang maging bobo. Ikalat ang bobo sa kalsada, naglipara ang tanga, mga wala sa hulog na nakakairita. Mga bobo. Mga bata ang laki pa ay langha, mga bobo sa litong nagtakil, pagbuhay ka pa. Mga bobo! Mga bobo! Tulo sa bawat kanto, mababahong estero. Ganito ang bayan ko, siyang may gawarin ay tao. Sabi ng wag tumawid, ba't ang dami pa rin makulit? Di natin makakamit ang Tangin ang buhay talaga. pagbabago. Huwag maging bobo! Kalat ang bobo sa kalsada, naglipara ang tanga, mga wala sa hulog na nakakairita. Bobo na ng bata, ang laki pa ay langha, mga bobo sa litong nagtakil. Huwag maging bobo! Mga bobo! Kalsada, naglipara ang tanga, mga wala sa Ay, 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 ay. nakakairita. Bobo na ng bata, ang laki pa ay langha, mga bobo sa litong nagtakil, pagbuhay ka pa. Mga bobo! Mga bobo! Mga bobo! Bobo! Mga bobo! Tangin na talaga ang buhay ko. Tangin na. Hindi ko alam. Alam niyo po mga kaibigan, kaibigan ko po yan, si Atornil. Kaibigan ko yan, promise. Kaibigan ko. Wala tayong magagawa eh. Kalat ang bobo
bubos sa kalsada, naglipara ang tanga. Mga wala sa hulog na nakakairita. Bobo na Ay, yung nako. bata ang Hindi ko alam kung mawarlahin ko ba. Bubuljakin ko, hindi ko alam kung ano ang itatayo ko ngayon sa live ko. ipakilala. Mga bubos sa lito. Diyos ko, Mio, makibar, makakita. Promise, alam nyo ba, nung napanood ko ang video na to, ay, alam nyo, hindi ko alam kung paano ko itatapik ito. Kung magbibitaw ba ako ng mga salitang hindi makain, o aasarin ko yung isang supporter niyang tanga na ano bang pangalan ng tangang supporter niya na dati kong ka-Facebook na kupal na bobo. Sandali nga, hanapin ko ng pangalan nun. Dahil tatanga-tanga din yun eh. Bata pa to eh. Kung ano nung kinukomment sa akin na susuntukin daw ako in person. Itong Angelo Martinez. Alam mo, Angelo, I'm sorry that. Kasi tanga ka rin. Alam nyo, matutulog na sana ako ngayong gabi. Pero, nung pakinggan muna natin ano yung mga pinagkasabi na ito ni Larry Gadon. Sandali, bakit naka-silent dito? Wait, kaping mainit. Sa akin, walang problema na minura-mura niya si Raisa ba yun? Walang problema eh. Raisa Robles, ang minura mo, ninhait mo. Walang problema sa akin yan. Papor sa akin yung ginawa mo eh. Pakinggan niyo po ulit. Alam niyo, baka sabihin niyo, alam niyo, isa sa mga idol ko talaga sa murahan, sa pambabalahura sa social media, the best, Larry Gadon. Hoy, Raisa Robles, puki ng ina mong hindot ka, putang ina mo. Anong pinagsasabi mo hindi nagbayad si BBM ng taxes? May certification yan galing sa BIR. Puki ng ina mo. Hindot ka, putang ina mo, Raisa Robles. Magpakantot ka sa aso. Puki ng ina mo. Hindot ka, putang ina mo. Utang ina talaga. Hindi ko masabi kung matutuwa dahil na suspende si Atty. Larry Gadon. Isa lang naiisip ko, Atty. Larry Gadon sa'yo. Ano ang parati mong sinasabi? Huwag maging bobo! Huwag maging bobo! May kanta ka pa dyan, di ba? Huwag maging bobo! Sa kalsada, naglipara ang tanga. Mga wala sa hulog na nakakairita. Bobo na Oy, 2022 na, first time ko magpakita uli ng pet ko ngayong 2022 Mga bubos sa lito, nagtatibag buhay ka pa. Ay, Diyos ko pong mahabakin talaga. Promise! Okay, seryoso na tayo. Seryoso na tayo. Ako, noong 2019, pagkatapos po ng senatorial election, nag-away kami yan ni Atty. Larry Gadon. Hindi ko makalimutan nung time na sinabi niya, dinaya daw siya ng mga admin senatorial. Admin senatorial ang sinabi niya. Kasi meron po kaming group chat. May meron kaming Viber group nila Atty. Larry Gadon noong mga panahon na yon. Dito sa binitawan niyang words na hindi ko makalimutan nung sinabihan niya doon sa GC group namin na dinaya ako ng mga admin senatorial candidate. Ako naman, bilang isa sa mga nagtrabaho noong 2019, nagtrabaho ako na hindi ako humingi ng pondo. Hindi ako humingi ng budget sa kahit na sinong senatorial. Sa madaling salita, nagpakahirap kami. Naikampanya sila. Kasama si Atty. Larry Gadon.
sa kinampanya namin. Now, sa ako'y sa nagkampanya sa kanya, nasaktan ako sa sinabi ni Larry Gadon na dinaya daw siya nung mga senatorial candidate ng admin. Nung binitawan niyang salita yun, meron akong mga ka-Facebook, personal kong kaibigan na magkakasama kami doon sa Viber group na yun. Ang sabi ko sa kanya, direktahan ko siya, sinabihan Attorney, wag naman ganun. Patunayan mo kung sinong admin, senator ang nandaya sa'yo. Yun ang sinabi ko sa kanya, actual doon sa Viber group namin. Ang sabi ko sa kanya, pangalanan mo, Attorney Larry. Kasi kami po, kinampanya po namin ang mga admin senator. Nagpakahirap din kami. Now, kaya din nanalo. Ngayon, alam niyo kung anong sagot sa akin ni Attorney Larry Gadon nung time na yun? Hoy ninyo, wala kang alam sa usapin na to. Ha? Ang gawin mo ninyo, magparali ka na magparali. Huwag kang makialam sa usapin na to. Yun ang sagot niya sa akin. Ngayon, sa asar ko sa kanya, bobo ka pala Akala ko ba matalino ka? Bakit hindi mo pangalanan? Di ba? Siyempre, alam nyo guys, si Atty. Larry Gadon, mabait yan in fairness. Mabait si Atty. Larry Gadon. Nakakapunta po ako sa bahay niya sa New Manila, Quezon City. Hindi ko na lang po sasabihin kung anong street siya doon. Kaibigan ko yan si Atty. Larry Gadon. Ginagalang ko yan, nire-respeto. Pero, hindi po maiiwasan In social media, kumalat na po sa social media, sa news, nasuspended siya. Alam nyo, ang tamang sinabi ko sa title ko ngayon Ang title natin ng live natin ngayon, wait lang guys Ito po ang ating title. Minsan mas okay pa yung walang pinag-aralan kaysa sa may nag-aral. Bakit? Kasi pag ang tao nakapagtapos sa pag-aaral, hindi ko po nila lahat pag ang tao narating ang tugatog, ruk-ruk ng kanilang edukasyon, nakakalimutan nila yung salitang respeto sa kapwa. Ika nga, di ba? Minsan nakakalimutan nila, dapat alam ko kung ano ang status ko sa buhay. Di ba? I think si Atty. Larry Gadon, abogado siya, alam niya dapat ang ginagawa niya. Alam niya dapat ang limitasyon niya. Di ba? Ako, yung galit ko kay Atty. Larry Gadon, yung past na nangyari noong 2019, wala na Nagkaayos na kami. Ayos na kami. Ngayon, medyo nagkaiba kami ng landas ngayon dahil magkaiba kami ng paniniwala sa kandidato. Magkaiba kami ngayon ni Larry Gadon Siya BBM, ako naman Isko Moreno. Una, Bongo ako. And then, ba't si Bongo umatras? Natural, choice ko kung sino ang gusto kong suportahan. But, Isko Moreno ang aking kandidato ngayon sa pagkapangulo. And then, balik tayo kay Atty. Larry Gadon. Sabi ko nga kanina, mabuting kaibigan si Atty. Larry Gadon. Pero isa lang ang problema sa kanya. High blood din siya. Mainitin ang ulo, madaling magalit, minsan pikon, ika nga. Kasi ako naman, hindi naman ako yung tipong supporter ni Larry Gadon Kasi personal, nagkakausap kami. Nagkakatawagan kami. Nagkaka-text kami. Di ba? At ako'y nakakapunta sa bahay niya. Sa personal niyang bahay at official niyang bahay. Kaya, medyo ba paano, aware ako kay Atty. Larry Gadon. Ngayon, kung magagalit si Atty. Larry Gadon sa akin, dahil ang sinasabi ko ay hindi niya nagugustuhan, I don't care. Wala akong pakialam. Di ba? Tayo, ako nga sinasabi ko nga sa sarili ko, inaamin ko, hindi ako nag-aral. Hindi ko alam ang batas. Hindi ko alam kung anong proseso. Dahil, hindi ko naman ang sarili ko, hindi ko naman ma-level bilang bobo, tanga. Kahit paano, aware din naman ako sa nangyayari. Nakakapagbasa naman ako, nakakapagsulat naman kahit paano. Pero, ang masaklap dito, isa kang abogado, hindi mo alam kung ano ang limitasyon mo sa buhay. Di ba? Mga ikang ganon. Ako ito maliban kay Atty. Larry Gadon, ito hindi ko napapangalanan kung sino pa.
Meron kaming kaibigan ni Atty. Larry Gadon. Minsan nagkasalita rin siya doon sa taong yon na hindi magaganda sa nasasabi niya. Buti na lang nasabi ko yon sa isang kilalang tao din to. Noong 2019, kung ano na rin yung pinagkasabi niya. I don't know kung nanonood ngayon si Robert Tabunan. Si Judy Maculangan, alam niyo to kung sinong tinutukoy ko. Na binabakbakan din ni Atty. Larry Gadon noong mga nakaraan. Noong campaign. Alam niyo yan kung sino. Narinig niyo yun. Di ba? Di ba? Ang sakit ng ganun eh. Di ba? Saka isa pa, huwag tayong masyadong magmataas. Ika nga. Di ba? Abogado ka. Dapat alam mo ang limitasyon. Ngayon sinasabi mo, ikaw pang nagpapakala, ikaw pang nagpapaviral na huwag maging bobo, huwag maging tanga. Ano ba yung sinasabi mo? Lahat ang bobo sa kalsada, naglipara ang tanga. Mga wala sa hulog na nagkagaling. Yes, kanya ang tubig. Bobo na ng bata, Mainit, malamig. bakit ba ay nga? Mga bobo sa ito, nagtakil, pagbuhay ka pa. Di ba? Ang hirap nun eh. Kasi, minsan nga, ang tao, pag nasusubrahan ng paghanga sa sarili niya, hindi niya na alam yung baba. Hindi niya na alam na minsan nagkakamali tayo. Atty. Larry Gadon ay tao lang din. Hindi siya perpektong tao. Tao lang din siya. Nasasaktan, may damdamin, pero dapat alam niya ang pagpigil ng sarili niya. Di ba? Dapat alam niya. Alam niyo si Atty. Larry Gadon, kaya lalo kami naging magkaibigan niyan noon. Lalo kami naging kadikit. Kaya ako nakakapunta sa bahay niya. Hindi niyo po na may tatanong, may kikwento ko po sa inyo. Yung tiyuhin ko po na congressman sa Dasmariñas, Cavite, naging professor po ni Atty. Larry Gadon. Naging teacher niya po sa Law College. Sa FA, dyan po sa Recto. Sa ano ba yun? University of doon nung nag-aral si Atty. Larry Gadon na kanyang pinag-aaralan ng pagiging abogasya. Ang naging teacher niya ang tito ko po. Kaya po kami medyo naging magkaibigan ni Atty. Larry Gadon. Doon. Kaya ako wala naman ako masasabi na hindi magandang salita kay Atty. Larry Gadon. Nire-respeto ko siya. Pero sana naman next time, attorney. Sa akin sa akin, pabor ako, madisbar ka. Pabor ako. Bakit? Bakit ako pabor? Para alam mo ang limitasyon mo. Kung sakaling malusutan mo man yan, yung disbarment na yan na sinasabi, alam mo na sa susunod kung papaano mo igagalaw ang sarili mo bilang abogado. Di ba? Kasi ang ako di rin ako perfectong tao, Atty. Larry Gadon. Sabi ko nga, ikaw ang isa sa mga hinahangaan ko. Isa ka sa mga ginagaya ko sa mga pagmumura kung kani-kanino. Di ba? Ako hindi naman ako nag-aral. Hindi naman ako edukadong tao. Pero dapat mas alam mo yan, attorney. Di ba? Na maraming na rin nanonood sa'yo. Di ba? Ito ba, tama ba ang salitang ganitong ginawa mo? Sabihin na natin, sa akin, ito, ako hindi ako magkapaka-plastic. Pabor ako sa ginawa ni Larry Gadon na binastos niya yung babaeng reporter na yon. Dahil yun naman yun, ay sobra naman talaga yun yun. Di ba? Pero kung kayong tatanungin po, pabor ba kayo sa ginawa ni my friend, Atty. Larry Gadon? Hoy, Oy, magandang gabi nga pala kay Yuki Mapalad ng Guam, USA, ng Antipolo City. Kuya, good evening. Raisa Robles, puki ng ina mong hindot ka, putang ina mo. Anong pinagsasabi mo hindi nagbayad si BBM ng taxes? May certification yan galing sa BIR. Puki ng ina mo, hindot ka, putang ina mo, Raisa Robles. Magpakantot ka sa aso, puki ng ina mo, hindot ka, putang ina mo. Puta. Diyos ko pong mabagin, Bardibar. Di ba? Magpakantot ka sa aso. Tama ba yun, Atty. Larry Gadon? You are a lawyer. You know that?
you're the bright. You're smart. O, English yan, attorney, ha? English yan, attorney Larry Gadon. Ha? Do you remember? Do you remember the song of, the title of, Huwag Maging Bobo? You know that? Attorney Larry Gadon, I love you. Ikalat ang bubo sa kalsada, nagliwanag ang tana. Mga wala sa ulo na nakakairita. Bubo na ng bata, paglaki pa ay nga. Ay, nako po, makamagin. At ibang buhay ka pa. Alam niyo po ito maliban sa gusto ko madisbar si Atty. Larry Gadon, ayoko rin siyang manalong senador. Talaga naman di naman talaga mananalong senador yan Oh. Alam niyo kung bakit? May sagot din po ako. Bakit ayoko maging senador si Larry? Lalong yayabang yung mama. Lalong mag-iinit ng ulo yan sa Senado. Diyos ko po. Marami nang may topak sa Senado. Marami nang matalino sa Senado. Huwag na natin dagdagan ng isang Larry Gadon ang Senado. Ipasok na lang natin dyan, attorney, congressman, Dante Marcoleta ang ipasok natin dyan. At, siyempre, Guillermo Ilyasar, ipasok natin. Diba? Yan, mga grandmaster at matatalino at hindi talaga bobo. Yan ang kailangan natin sa Senado. Hindi Larry Gadon. Diba? Hindi, si Atty. Larry Gadon parang pang-komedyante. Oy, magandang gabi kay Arnold Ramales, ha? Nanunood ka daw, Arnold Ramales, number 1, fans ko daw. I think from La Trinidad, Benguet ito. Oo, nakaibigan ni Ate Desi Lee. Oo, magandang gabi sa iyo dyan. At kung ano man ang ginagawa ninyo ni Manang Desi, abay magkape-kape lang kayong dalawa dyan, ha? Magkape, ha? Ang ibig ko sabihin, magkape kayo ni, Arnold Ramales. Ang ibig ko sabihin magkape na nakamag coffee. Okay? Kasi malamig ngayon. Kita mo, nakasando lang ako. Sa loob ng bahay. Di ba? Walang mali siya yung sinasabi kong magkape. Ha? Magkape lang. Ha? Coffee with drinks. Ha? Magandang gabi sa iyo, ha? Arnold Ramales. Salamat sa panunood mo sa walang kakwenta-kwentang vlog na to. Ha? Thank you very much. Kilala nyo ba si Atty. Larry Katok? Kilala nyo ba si Atty. Larry Katok? Naalala ko yung Larry Katok na yan. Yun yung sinasabi ng driver ko pag pumupunta kami doon sa somewhere in Metro Manila. Pupunta na naman ba tayo kay Atty. Larry Katok? Oy, wala ako sinasabi kung sino yung Atty. Larry Katok, ha? Ang sinabi ko, Atty. Larry Katok lang. Yan, kakilala yan ni Manang Desi Lee. Baka gusto mong ma-meet in person si Atty. Larry Katok. Ha? Mga bobo! Mga bobo! Diba? Yan, nanonood pala ngayon si Cordilleran. Or alias Cordilleran na si Ate Desi Lee. Ng La Trinidad, Benguet na best friend ni Asek Marie Banaagan ng Bineco. Na kayo nag-aaway-aaway niyo sa Bineco. Buti na lang talaga hindi ako nakikisaw-saw dyan sa awayan niyo sa Bineco. Kung nagkataon nakikisaw-saw pa ako dyan sa awayan niyo sa Bineco, Ate Desi, kasama ako sa malalaybel na naman dyan. Kaya, suluhin mo na lang yung awayan nyo dyan sa Bineco. Mag-black-black na lang ako dito.
idamay niya sa usapin binay ko nyo. Naku po. Tulo sa bawat kanto, mababahong estero. Ganito ang bayan ko, siyang may gawarin ay tao. Sabi ng wag tumawid, Ito, maganda ang tanong ni Don Loco. Ito gusto ko itong tanong niya. From the start since 2016, nakasubaybay na ako sa iyo, sir. Nasa Jeddah pa ako noon. Gusto ko sa iyo dahil sulit kang magsuporta. Diretsong magsalita. But now, 2022 na iba na yata. First, ayaw mo si Isko, tinitira mo pa. But, what happened now? You endorse him. Alam mo guys, Don Loco, hindi lang ikaw ang nagtanong sa akin yan. Okay? May mga kamag-anak ako na nagtanong, may mga kaibigan, close friend, kababata, may nagtanong, bakit nagustuhan mo si Isko ninyo? Minumura mo yan. Di ba? Inaaway mo. Di ba? Ang sabi pa nga, pinahuli ka niyan, di ba? Sinagot ko na po yan. Tungkol po dyan sa usapin pagpapahuli sa akin noong June 23. Wala pong kinalaman si Isko Moreno. Okay? Hindi po siya ang nasa likod ng pagpapareso sa akin. Noong 2021, June 23, yung po ay kaso ko po yun na 2017 pa. Okay? Now, nung ako po'y na-aresto noong June 23 sa isang barangay dito sa Baguio City, dinala nga po ako sa City of Manila. Detention cell. But, doon, may pagkakataon si Isko na ako'y yariin niya. May pagkakataon ako'y puntahan niya, murahin niya ako, o anong gusto niyang gawin na hindi maganda. Hindi niya ginawa. Di ba? Mabuti siya ang ipinakita sa akin ng mismong mga tauhan niya. Okay? Maayos ang pagtrato sa akin ng mga tauhan niya ron. Ngayon, una, ang sabi ko nga, ang aking kandidato ay Christopher Lawrence Bongo. Okay? But, Senator Bongo, nag-withdraw. Nag-withdraw siya eh. Di ba? Now, wala ba akong choice na pumili ng magiging kandidato ko bilang Pangulo? Tinignan ko si Lacson. Si Lacson, ilang beses na tumatakbo yan. Ang sabi ko nga, ang nakikita ko lang kay Lacson, nag-iipon ng pondo. Tuwing campaign, tuwing presidential election, nag-iipon lang siya ng pondo. At wala siyang hangad na talagang tumakbo sa pagkapangulo. Leni Robredo, Vice President, ano makikita ko kay Leni kahit kababayan ko pa yan? Kahit malapit sa kanya yung mga mother side ko. Alam ko boba eh. Tatanga-tanga si Leni Robredo. Ba't yun ang susuportahan ko? Di ba? Bakit yun ang iboboto ko? Di ba? Ngayon, BBM? Bakit ako boboto kay BBM? Na alam ko naman na ang gustong mangyari ni BBM ay maghiganti sa nangyari sa kanilang pamilya nung mga nakaraang taon. Ha? Ba't ako mag-BBM? Di ba? Ngayon, sino ba ang pinakabagong sariwa na kandidato sa pagkapangulo? Maliban doon sa Di Guzman, maliban doon kay Abella na dating spokesperson. Kita sa dating spokesperson natin na si Abella, wala naman malinaw siyang plataforma. Dito naman kay Di Guzman na inapruba ng COMELEC na tumakbo rin, wala naman ako nakikita na malinaw din. Komunista din naman yun. Oh. Now, di mag-Isko Moreno ako. At least kahit pa paano, may nagawa siya sa lungsod ng Maynila. Na medyo naayos niya. Di ba? Di ba? Ngayon, masama ba yon? Yung mag-Isko ako? Masasabi ba pang babalingbing ko ba yon? Hindi. Masasabi ba yung pananakot sa akin?
Paano pananakot? Bakit? Yung mga nagkasabi, tinakot ka lang. Bakit? Nandoon ba kayo nung aktual? Nasa nakadetain na ako sa City of Manila? Nandoon ba kayo? Saksi ba kayo nung nandoon ako? Wala naman kayo eh. Di ba? Puro lang naman kayo sa social media. Kuro-kuro. Di ba? Di ba? Now, choice ko eh. Di ba? At least si Isko, bata pa. Bata-bata pa si Isko eh. At maliban sa pagiging bata-bata, bagong sibol na politiko. For national. Oh. Ano susubukan natin yung mga lumang politiko? Si Lenny, bago lang din naman si Lenny Robredo. Kaya lang tanga nga lang. Maliban sa tanga, boba pa. Oh, ano nga aasahan ko ron? Di kawawa ang ating bansa. Di ba? Now, alam nyo guys, kung ayaw nyo sa sinasabi ko nga at ayaw nyo kay Isko, hindi ko naman kayo pinilit na pumunta rito sa live ko. Di ba? Hindi ko naman kayo inaya na pumunta kahit manood kayo dito sa akin. Pero, alam mo Don Loco, tama ang sinabi mo eh. Doon, sa solid supporter, pag ako'y sumuporta sa isang kandidato, kahit hindi ako punduhan, putang ina, talagang ikakampanya ko yan. Bahala si Batman kung anong mangyari doon sa kandidato ko. Bahala. Kung manalo, salamat. Kung matalo, salamat. Di ba? Pero, hindi ko pinipilot ang follower ko. Di ba? Hindi ko sinabing isusuportan niyo yung sinusuportan ko. Kung susuportan niyo yung sinusuportan ko, salamat. Di ba? Demokrasya tayong bansa eh. Di ba? Demokrasya tayo eh. Di ba? At ako, isa lang ang pinating sinasabi ko. At least kahit si Isko, nabakbakan ko. At isa pa guys, tandaan po natin ito. Kahit naman sinong bakbakan natin, na sinong politiko, yung pagbakbak natin sa politiko, isa yung wake-up call eh. Para alam niya na siya'y nagkamali, para next move niya, itama niya yung pagkakamali. At nakita ko naman kay Isko na tinatama niya ang kanyang ginagawa ngayon. At open si Isko sa mga batikos. At open siya sa mga criticism. Yun ang nakikita ko sa kanya eh. Ano sinasabi ng mga iba? Isko Moreno is komunista? Ano sinasabi ng iba? Si Isko Moreno ay kandidato ng mga makakaliwa? Bullshit! Ha? Paano naging kandidato ng makakaliwa? Tandaan po natin, kung sasabihin po natin na si Isko Moreno ay kandidato ng makakaliwa, edi kandidato rin si Pangulong Duterte na makakaliwa noong 2016. Di ba? Sino ba isa sa mga nag-endorso kay Pangulong Duterte noong 2016? Hindi ba si Juma Sison din? Oh, yung ba ay tauhan na ng komunista? Anong sinasabi ni Trillanes? Si Rodrigo Roa Duterte ay makakomunista. Tauhan ng mga komunista. Oh, hindi ba mga komunista ngayon galit na galit kay Pangulong Duterte? At yan din ang sinasabi nyo kay Isko Moreno na isang komunista? Hindi ba natin pwedeng sabihin na si Isko Moreno kaya nakasama sila Juma Sison sa mga meeting ng mga nakaraan dahil siya ay part ng isang negotiation panel? Ah? Porke ba nakasama ni Isko Moreno ang isang Juma Sison, Jalanduni, ay komunista na kaagad yung mama? Ha? Kahit naman nung binabakbakan ko si Isko, ang sinasabi ko rin dati sa kanya, ako'y naniniwala, part yan ng pagiging consultant ni Isko Moreno sa peace process. Oh, sinabi ko ba kay Isko dati na siya ay komunista? Siya ba'y tauhan ni Isko, ni Juma Sison? Hindi. Kasi, ang alam ko kay Isko dati, nung siya, kung di ako nagkakamali, nung siya undersecretary ng DSWD, naging parte siya ng government para maging peace panel. Oh, tapos ngayon nagkaroon ng mga photo sila ng mga komunista. Komunista na kaagad. Huwag na tayo magpaka-impokrito. Yung galit-galit sa, iputang na naman. Ha? Kung sasabihin nyo si Isko ay isang komunista, siya ay kandidato ng mga NPA makakaliwa, bakit hindi nyo isama si Pangulong Duterte?
Nalantaran nga rin siyang sinuporta ni Joe Maciso nung 2016. Oh, di ba? Magpakatotoo tayo. Di ba? At si Isko, bata-bata pa. At higit sa pagiging bata, aminin natin, sa lahat ng mga kandidato ngayon pagka-presidential, mga amoy lupa na. Si Isko lang ang medyo mabango-bango. Bata pa yung mama eh. Sariwa pa utak niyan. Hindi pa yun nabugbog sa politika. Ngayon, sasabihin niyo balingbing ako? Paano naging pagbabalingbing ako kung nag-Isko ako? Alam niyo guys, tigilan natin yung mga walang kakwenta-kwentang mga basher-basher na ganyan. Buti nga wala masyado pumapasok na kupal ngayon sa live ko. Buti na lang. Eto guys, may nagpapabati na naman sa atin. Ang sabi ng aking boyfriend na si Mark Buena, pa-shout out kay Joey Caratano at sa grupong Mombol Rap Tawi-Tawi na palaging nakasubaybay, kantutan na tsupaan na. Ay nako, Diyos ko pong mahabag yan. Ano ba ito? Ano bang grupo yan? Kantutan na, tsupaan na. Joey Caratano, gwapo ka ba? At Humble Rap Tawi-Tawi. Nako, ay sa mga taga-Tawi-Tawi sa malay kong salam. At syempre, good evening na rin kay Tawi-Tawi Governor. Sahali ba yun? Sahali. Magandang gabi. Natawa ako sa grupo nila. Ito, may grupo dito. Kantutan na, tsupaan na. Ito, baka sabihin nyo, niloloko ko kayo. Ito, papakita ko sa inyo Baka sabihin nyo, gawa-gawa ko yung kwento na to Hindi ko po to gawa. Binabasa ko lang po yung kinikwento. Message sa akin. Ayan. Pa-shout out kay Joey Caratano at sa grupong Mombol Rap Tawi-Tawi na palaging nakasubaybay, kantutan na, tsupaan na. Ayan hindi ko po yan gawa-gawa. Naku po. Di ba nakakaloka? Kantutan na, tsupaan pa. Ay Diyos ko po naman talaga. Ano bang grupo yan? Mark, huwag kang mag-member sa grupo na yan, Mark? Nako. Subukan mo mag-member dyan. At yari ka sa asawa mo kay Mare. At yari ka din sa akin, Mark. Pipitan kita talaga, Mark. Maniwala ka. Huwag kang Huwag kang mag-member dyan. Bes, may iba akong tubig. Ay, ito, may isa pa. May nag-comment Nawala na, hindi ko na nabasa yung, parang nagpabati yun taga La Trinidad. Umakat kasi kaagad yung comment section Oo. Sa bawat kanto, mababahong estilo. Ganito ang bayan ko. Okay, alam niyo po. Ito guys hindi ko na lang i-detalye, buong detalye dito. Alam niyo, maghanda po tayo. Maghanda, magmasid, makiramdam. Makiramdam, maging alerto, magmasid, at maging preparation tayo. Yun ang the best na gawin natin. Alam nyo guys, doon sa mga nagkakaraban-karaban, kung ano nga nitong tunin ng ating pamalaan, sundin natin. Pag sinabing bawal ang ganito, ganon, sumunod tayo. Kasi, pag minalas-malas, itong May 9, baka hindi matuloy. Baka lang. Wala ako sinasabing walang mangyayari, Sinasabi ko lang mag-prepare. Okay? Mag-prepare.
Kasi ito guys meron tayong mga kakilala na retiradong mga general. Mga retiradong general na kung saan naggugrupo-grupo sila ngayon. Itong naggugrupo-grupong mga general na retirado, PNP, AFP, basta't mga general na retirado. Alam ko yung iba dyan malalikot ang utak. Alam ko dyan yung iba mga matatalino. Hindi ko na i-detalye, hindi ko na i-elaborate. Nagigets nyo ang ibig kong sabihin. Okay? Pag napasarap pa ako, baka ituloy-tuloy ko pa kung ano yung impon na nakuha ko pa. Itong gawin natin. Maganda kayo. Baka mamaya, hindi matuloy. Baka lang. Hindi ko po sinasabing hindi matutuloy Ang sabi ko, baka hindi matuloy. Okay? Hindi ko alam kung anong word ang gagamitin ko Pero bibitinin ko kayo. Mag-prepare tayo, sumunod tayo. Tandaan po natin, panahon pa po tayo ng pandemic ngayon. Panahon pa tayo ng COVID. At may pumasok pang bago na virus. Na Micron ba yan? Kung anong Micron nun? Anong na yan? Mag-prepare tayo. Okay? Kasi, baka meron din lumabas na isa pa na disqualification case laban sa isang kandidato ninyo na hindi nyo magustuhan. Kung ano ang magiging resulta. Kung hindi magiging pabor sa inyo. Pag ginawa nyo naman yun, di lalong mananatili sa pwesto si Pangulong Duterte pag nagkataon. Kaya tandaan nyo guys, huwag nyong bigyan ng dahilan ang government natin para hindi matuloy ang eleksyon. Di ba? Sumunod tayo sa alituntunin. Okay? Kung kayo po hindi natatakot sa COVID, kung kayo po ay hindi kayo natatakot sa nangyayaring mga pagkalat ng virus, wag na po kayong mamirwisyo ng ibang tao. Sumunod tayo sa alituntunin, sa regulasyon, sa patakaran ng ating bansa. Kasi kaya nga tayo nagkaroon ng leader di ba? Sila ang nagpapatupad. Tayong mga pangkaraniwang tao, wala tayong magagawa kung hindi sumunod. Yun ang mandato natin. Sumunod tayo sa pinabinibigay natin na mga leader natin. Kasi tayo pong bumoto sa mga leader natin Ngayon, binigyan natin sila ng power para ipatupad kung ano man ang gusto nila na ikabubuti ng bansa natin. Tandaan natin, magdasal tayo. At ang magiging sa mga susunod na pangyayari ay maging katanggap-tanggap ng ating bansa at na nakakarami. Tandaan po natin, si Pangulong Duterte, mataas pa rin ang kanyang trust rating sa mga sandaling ito. Yun po ang parating tandaan natin. Mataas pa rin ang trust rating ni Pangulong Duterte hanggang sa mga sandaling ito. Tandaan niyo po yan. Kahit magdeklara yung mama ng martial law, I think, tanggap pa rin ng tao. Kasi mataas pa rin ang rating niya ngayon. At siya ay sinusuportahan pa rin na nakakarami. Kaya maging maingat ho tayo. Tandaan natin yan. At ang sinasabi ko nga dati, si Pangulong Duterte ay matalinong tao. Hindi basta yan magwi-withdraw ng kanyang kandidatura bilang senator kung wala siyang mahihita sa mga susunod na araw. Alam nyo guys, alam ko kayo mga nanonood, malilikot ang mga utak ninyo. Alam ni, kahit hindi ko na idiretsa kung ano yung narinig ko, nakuha kong info kay ganito, kay ganon, kahit hindi ko na ilahad, nagigets ninyo ang mga sinasabi ko minsan. Tandaan po natin, sumunod tayo kung ano ang pinag-uutos ng ating pamahalaan. Para maiwasan yung ayaw ninyong mangyari na hindi matuloy ang eleksyon. Okay? Tandaan ho natin, panahon pa po tayo ng COVID sa mga sandaling ito. Okay?
Panahon pa rin po tayo ng COVID, kaya panatiliin natin ang social distancing. Iwasan ng mga gathering na yan. Yan ang tandaan po natin. Tandaan po natin yan. Mataas pa rin ang trust rating ni Pangulong Duterte. Ayaw sa gusto ninyo. Tandaan nyo yan. Kaya, wag masyadong matataas ang mga ano ninyo. Kung inaakala ninyo, porke number 1 si ganito, yun na ang susunod. Tandaan nyo po, marami ang ayaw sa kanya, mga nasa pwesto ngayon. Kahit yung ibang mga retiradong general na ayaw sa kanya. Tandaan nyo. At parating nyo rin tatandaan, kung binusog ni dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo, ito ilan ko dito na ba ang nag-attempt kay Gloria Arroyo? Natuloy-tuloy ba? Hindi ba hindi? Tandaan ninyo, kung binusog ni dating Pangulong Arroyo ang mga general at ang mga militar noon at ang kapulisan, ganun din ang ginawa, mas dinubli pa ni Pangulong Duterte ang pagbubusog sa sandatahan lakas. Kaya tandaan po natin, hawak pa rin ni Pangulong Duterte ang militar at sa kanya pa rin nakasuporta ang mga militar. At higit sa lahat, kung ayaw ninyo na hindi matuloy ang eleksyon, sumunod tayo. Muli, magandang gabi sa inyong lahat at salamat sa inyong panunood. Atty. Larry Gadon, good luck sa iyong disbarment. Ba't nawala ang music ko? Bakit nawala? Inaano ba tayo ng ano natin? Line? Okay.